Hello, hello! Ngayong gabi, isasama ko kayo sa aking LA trip. Blockbuster ang dami ng tao sa airport. Ay, may na-confiscate sa check-in ko na hair iron. Bawal pala yung rechargeable na plancha ng buhok. Kaya pinalipat sa hand carry ko. Ito pala yung bagong mabuhay lounge. Ganda. First time ko dito. Ano kayang kakainin ko? Minsan pag mas madaming choices, mahirap mamili. Kaya ayan, nag-noodles na lang ako and konting dessert. Time to board! O diba? Sa camera shots pa lang, alam nyo na kung sino ang kumukuha niyan. As soon as we took off, I started reviewing the songs I will sing for my event. Nakakamiss si Polly and Sevi kaya I can't help but look at their photos. 12 hours later, we are about to descend na sa LA. Alam nyo dati, I hate flying. Pero after reading this book, You Are the Placebo, narealize ko na kaya pala ako takot lumipad is because it's the narrative and story I keep rehearsing in my mind. Why do I hate flying? It's such a blessing na ma-experience ito. Just look at this sunset. Can you imagine witnessing this 37,000 feet above the ground? It's like God blessed me with this experience and I choose to see the worst case scenario in my mind. Alam nyo, simula nang ginawa ko yon, na-enjoy ko na ang paglipad. Ayan na, approaching LA na kami. We're here! Grabe, 2018 yung last LA ko. Nakakamiss. Ang cute ng service namin kasi Pinoy ang nag-drive sa amin. Nagkwento siya na sobrang busy nila last week dahil Oscars. Book daw silang lahat na drivers dito sa LA. This is where we are staying in LA. First time ko din dito. Nakaka-Hollywood ang feels. Ayan at nag-check-in na si Paul. Check naman ako ng self ko sa mirror while waiting. That's our floor. Nakakatuwa dahil they upgraded our room to 1-bedroom suite. May chocolate chip cookie pa waiting for us. Pagkababa ng gamit, umalis rin kami agad dahil excited na kaming mag-in and out. Ayan na, siya na daw ang order for us kaya naupo na ako. O diba, nilinis pa niya ang table namin. Ayan na, pinagsisilbihan na naman po tayo. Salamat! Di ko na nakuna ng pagkain namin sa super excited ko kaya ayan na lang ang mga nangyari. Ayan na naman po siya. Siya na daw ang maglilinis at magtatapon. After the dinner, sabi niya maglakad-lakad daw muna kami. Kaya ayan, para ma-burn yung kinain namin. Napanood niyo ba yung Once Upon a Time in Hollywood ni Brad Pitt and Leonardo DiCaprio? Yan yung movie house na pinuntahan ni Margot Robbie sa movie. We saw CVS kaya we decided to stop by. Nakakamiss ang mga chips and candies sa US kaya we got some snacks and water na din. Nagpipigil lang ako pero ang sarap mag-grocery. Ayan ang pasalubong for Sevi. Roblox card. Nako, nag-text ang bahay na may mga eksena daw si Sevi kaya ayan tinawagan muna namin. Siyempre, nag-hi na rin kay Patachi na walang kamalay-malay nasa US ang parents niya. The next day, I told Paul I wanted to eat at my favorite breakfast place in LA, ang Joan's on 3rd. Everything here is so good. Ang sarap talaga. This brownie, grabe. Pamatay. The potato chips, shocks. The best I've ever had. Even Paul agreed. Talagang tuloy-tuloy na naman po ang pagsisilbi at pag-asikaso sa atin. Americano for him and latte for me. Ayan na ang breakfast. After naming kumain, sabi ni Paul, maglakad-lakad daw muna kami. Hindi kasi namin ito nagagawa sa Pilipinas kasi mainit sa atin. Para bang hulas ka na after 1 block of walking. Malamig ang weather kaya ang sarap maglakad-lakad dito. May nadaanan kami na cute coffee shop kaya we decided magkape ulit. Ang lamig kasi kaya parang ang sarap magkape while walking. Dahil kakatapos lang ng Oscar, sabi ni Paul, bisitahin daw namin ang Academy Museum. I've never seen it kaya nag-go ako agad. Here's the entrance. Si Sidney Poitier made history as the first black actor to win an Oscar for Best Actor in 1964. Kaya ang galing na sa kanya nakapangalan ng lobby. Ang cute na this is how we spent our morning. Good breakfast and a nice museum tour. There's really something special about black and white movies. I remember when I used to sing sa hotel lounges. As time goes by is always part of my repertoire. Hi Philippines! I pray na one day sana manalo din tayo ng isa sa mga trophies na ito para sa ating bansa. Yan ang dream ni Paul for the Philippines.
Nakakatuwa yung hall na nagpe-play ng mga speeches ng mga nanalo. Nakaka-inspire. Here are the envelopes they used in the awarding ceremony. Here's the mock-up of the stage design, sample of their director's chair, at nakakatuwa ding makita ang shooting scripts nila sa Hollywood. Same format din ang script natin sa Pilipinas with revisions din. Here's the film camera they used sa set. Ayan ang hilig ni Paul, horses. Here's a sample naman ng set nila. There's a Shape of Water costume, Edward Scissorhands ni Johnny Depp, Avatar. Grabe, nakaka-inspire gumawa ng pelikula. Sabi nga ni Steve Jobs, the most powerful person in the world is the storyteller. The storyteller sets the vision, values, and agenda of an entire generation that is to come. I'm so happy na we spent our morning here. Nakaka-inspire ng creativity and visualization. Siyempre, we have to pass by the gift shop for pasalubong sa mga kids. I also got this cap to remind me of this museum date namin ni Paul. Nice the books, no? Pero this is what I got for Polly. Kasi si Sevi, kinuha ko na ng ET socks kanina. Katabi lang ng museum ang LACMA kaya we decided to pass by. Sa maraming beses ko nang nag-LA, never pa akong nakapunta dito. Turistang-turista talaga ako for today. Dito nag-shoot yung No Strings Attached movie ni na Ashton Kutcher and Natalie Portman. Yung jacket na suot ko, gift ni Paul yan. Ngayon ko lang nagamit. 11 a.m. pa lang pero parang ang dami na naming ganap. On to our next stop, The Grove. We got some stuff sa Nike, favorite store ni Paul. Oh my, Nordstrom. Tinatawag ako ng mga sapatos. Nagtry ako mag-fit ng size ko. Shucks, mukhang mabibili ko to. May nakita si Paul na pampasalubong kay Sevi. I passed by this store, Alo. Wala kasi nito sa Pilipinas. Ang ganda ng color palette at ng mga style dito. Nice pang everyday. Ayan na, may mga nabili din ako dito. Pero dito talaga ako pinaka na-excite. My favorite candy store ever. Nasa candy heaven ulit. Last time I was here, kasama ko pa si Sevi. Siyempre, kukuha ng my all-time favorite, Sour Belts. Nag-farmer's market na din kami after. Kumain din kami dito dati noon with Sevi. Shucks, parang kailan lang. Ito ang isa pang nakaka-happy talaga. Mga pambahay, plates, dishes, at kung ano-ano. Dahil ang dami pa naming oras today, pumunta na rin kami sa Century City na mall. Dito nag-shoot yung Crazy Stupid Love ni Steve Carell, Ryan Gosling, and Emma Stone. O yung Good American, yun yung brand ni Khloe Kardashian. Aw, look at this store. Ang cute. Ano kayang magandang bilhin for Polly? Grabe mag-travel with no kids, ang daming pwedeng puntahan. Imagine, nag-rodeo drive pa kami. Ang daming movie nag-shoot dito. Pero isa sa pinakasikat yung Pretty Woman ni Julia Roberts. Dito nag-shoot. Dito naman nag-shoot yung movie ni Jennifer Aniston and Adam Sandler na yung Just Go With It. Ang ganda talaga ng mga houses sa Beverly Hills. Parang movie set. Siyempre, hindi matatapos ang araw na ito na hindi kami magta-target at hindi kompleto ang LA trip kung hindi rin mag-chichipotli. Nakipagkita na rin ako sa mga pinsan ko na last 2015 ko pa huli nakita. The next day, ayan na ang aming event. Sinuot ko na ang outfit ko para ready na for later. I was supposed to change pa to heels pero dahil ang intimate ng venue, nag-sneakers na ako para mas approachable ang height ko. Ito na siguro ang pinaka-fulfilling sa ginagawa ko, ang umawit para sa Diyos. Dahil ito namang munting boses na pinahiram niya sa akin, para sa kanya talaga to. Napagkakitaan ko na siya ng ilang taon pero alam nyo, baliwala ang lahat ng yon kung hindi ko ibabalik sa kanya ang lahat ng kapurihan. Grabe, na-meet ko pa si Rachel Lampa. Alam nyo ba na I did a cover version of her gospel song na No Greater Love Than This? Hanapin nyo sa Spotify, nandun yun. All Me ang title. Ang galing no, one day pala, mamimit ko yung isa sa mga paborito kong gospel singer and makakaduet ko pa. God really has a way of surprising you with His blessings. Bago mag-start ang event, we lifted up everything to God. Si Alex pala kasama din namin pero alam nyo may mga sarili kasing ganap yan eh. Kaya hindi siya masyadong nakuha sa mga videos ko. Start na ng event, nakakatuwa when they all stood up nung pumanik ako. Alam mong they didn't stand up to glorify me but to welcome me and show me na just like them, we are all standing up for Jesus. At one point, I felt God's glory fill up the whole room, and everyone stood up to praise Him.
Si Alex din umawit and marami ring na-bless. Thank you, Jesus. After our song number, we had a sit-down interview and just shared our testimony ng kabutihan ng Diyos sa buhay namin kahit na hindi kami perpekto. After is our duet ni Rachel Lampa. Hey, what an event! Thank you so much, Bishop Furiol, for inviting us and to be a part of this. After the event, may pa-surprise si Paul dahil katabi lang namin ang Staples Center na Crypto Arena na ang name. May laro ang Golden State at ang Lakers. Binilan kami ni Paul at ang daddy ko ng ticket. Siyempre, ang ka-maintenance bumili agad ng jacket. Ay, ang ganda ng seats na kinuha ni Paul. Lumalabas na para talagang the best pala siya dito talaga sa LA. Pag sinuswerte ka nga naman, nakita pa namin si J-Lo, Ben Affleck, Kim Kardashian, Bad Bunny, at ang tennis player na si Novak. Ay, ang cute nag-perform pa ng J-Lo hits medley ang LA dancers. Grabe J-Lo, nakakatuwa. Nakita rin kita in person. Thank you, Paul. What a memorable experience. Medyo intense ang laban ng Golden State. Stress si Paul. Lakers kasi yan forever dahil kay Kobe. Shocks, natalo ang Lakers. Pero panalo naman sa experience with Paul dahil kasama pa ang daddy ko. Dumaan din kami sa gift shop after para pampasalubong kay Polly and Sevi. Paul finally got to see the new shrine of Kobe. I still remember nung 2020 when he passed away. Paul went home from work and he hugged me. Sabi niya, Kobe is gone. Grabe no, tomorrow is never really promised. Nakipag-meet up uli kami sa mga pinsan and family ko sa mom's side sa Boiling Crab for dinner. The next day, we went to Americana for last-minute shopping and para makipag-lunch na rin sa mga mommy and daddy ko dahil magsistay pa sila sa LA. Masyado kaming masaya kaya hindi ko na nakuna ng mga nangyari. Ayan na, pauwi na kami. Mid-flight habang tulog si Paul, nagutom ako kaya nag-arroz caldo muna. Iba talaga ang sarap ng arroz caldo sa Pal. Ang gwapo ni Paul, no? Kahit nakamas, ang tangos talaga ng ilong. 15 hours later, nakarating na kami sa Philippine territory. Thank you, Paul, for capturing the sunrise for me. Hi, Pilipinas! Parati kong gugustuhin umuwi sa'yo dahil sa dalawang to.